Hindi nalingid sa kaalaman ng taga San Pablo ang kakayahan ni Norian na makipaglaban sa mga iba't ibang uri ng masasamang elemento tulad ng mga itim na engkanto at aswang. Pati ang mga mambabarang at mangkukulam ay ilag sa kanya dahil sa tangan nitong mutya na namana niya mula sa kanyang ina. Ginamit ng kanyang ina ang mutyang iyon na minana din ito sa ina bilang mga manunugis ng mga aswang. Nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon ng kanilang lahi ang mutyang iyon hanggang sa mapunta ito sa dalaga. Lahat ay siya ang takbuhan kapag may mabigat na suliranin ang mga mamamayan ng San Pablo na kaagad naman niyang pinibigyan lunas. Naging bantog ang bansag sa kanya sa alias na pusang dalaga dahil sa mutya nitong may imahe ng pusang mabangis. Bukod sa angking galing sa pakikipaglaban ay may maganda pang itsura ang dalaga kaya naman napakaraming kalalakihan ang nababaliw sa kanya. Pero dahil sa isang antingera si Norian ay naiilang ang mga ito na pormahan siya lalo't mas matapang pa siya kaysa sa isang lalaki. Ilang taon ding naging payapa ang San Pablo hanggang sa dumating ang araw na muli silang susubukin ng mabigat na pagsubok sa kanilang buhay. Bigla na lamang nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakasakit ang mga taga San Pablo. Alam nilang hindi iyon pangkaraniwang sakit lamang dahil halos linggo-linggong may namamatay. Ang sintomas ng sakit na iyon ay ang malubhang pag-ubo, pananakit ng tiyan at pagsuka ng dugo na may kasamang mga insekto. Maski ang dalagang si Norian ay hirap ding matukoy kung ano bang klaseng sakit ang lumalaganap sa kanilang lugar. Kapag naman barang o kulam ay kayang-kaya sanang gamutin iyon ng dalaga pero hindi niya magawa kaya alam niyang hindi basta-basta isang nilalang lang ang nagsumpa nito sa kanilang lugar. Marahil ay isa sa mga nakasagupa ng aking mga ninuno ang lahing pinagmulan ng nilalang na ito. Kailangan kong matukoy kung sino siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maubos ang aking mga kababayan. Nakatingin sa malayo ang dalaga habang kinakausap ang sarili. Awang-awa siya sa mga nagiging biktima, lalong-lalo na ang mga batang tinadapuan ng sakit na yon. Maski gugulin niya ang sarili sa paggawa ng mga halamang gamot na pwedeng panlunas sa kakaibang karamdamang iyon, ay hindi pa rin niya malunasan ang mga ito. Ate Norian, tulong ang tatay ko! Isang batang babae na nasa edad na 10 ang humahangos na tumatawag sa dalaga. Namukhaan niya kaagad ang batang iyon. Siya ay si Geraldine, ang anak ng isang albularyong may karunungan din sa panggagamot. Bakit, Geraldine? Anong nangyari sa tatay mo? Bigla na lang kinutuban ng masama si Norian. Hindi siya sinagot ng bata dahil muli itong kumaripas ng takbo habang patuloy sa pagtangis. Wala siyang magawa kundi sundan ang bata. Nang makarating sila sa bahay ay nagulat siya sa nakita. Nakalutang sa ere ang albularyo habang umiiyak ng dugo pero humalakhak. Tila ba sinasapian ito ng sa kung anong hindi matukoy na nilalang. Pusang dalaga, narito ka rin sa wakas. Galit at nagbago ang boses ng albularyo sa sandaling iyon na tila ba nanggagaling sa impyerno. Anong kailangan mo sa akin? Bakit hindi mo ipakita ang tunay mong anyo at harapin ako? Hindi ang nagtatago ka sa katawan ng isang tao. Galit na din si Norian na sumagot. Hindi mo ako kilala, pero kilala ko ang iyong ina. Dahil hindi ko siya makakalimutan. Hindi. Naglutangan ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Naging dilaw na rin ang mga mata ng albularyo. Sinabihan ni Norian ang mga nakikiusyoso na kunin si Geraldine. Nagpumiglas ang batang babae pero sa huli ay kumalma rin ito. Muling hinarap ni Norian ang nilalang na nakasanib. Kung ano man ang kasalanan ng aking ina sa iyo, ay sigurado akong tungkol ito sa kabutihan. Huwag mong idamay ang taong wala namang kinalaman sa galit mo kay inay. Lahat ay dadamay ko dahil ang mga taga San Pablo ang may kasalanan kung bakit pinatay ng ina mo aking ina at kung bakit nagpakamatay din ng aking ama. Ikaw ang may kagagawa sa sakit na dumapo sa mga tao? Ako nga. Nakikiusap akong huwag mo na sanang idamay ang mga inosente. Ako na lang ang harapin mo. Magtuos tayo. Nakikiusap pa ka mo. Bakit? Pinakinggan ba ng iyong napakiusap na aking ama
na huwag niyang paslangin sa ina. Parehong talisman ng ama ko at ang iyong ina noong araw. Dahil sa nalaman nilang aswang ang aking ina, ay tinugis siya ng iyong ina. Humarang si ama noong masukol sa ina. Nakiusap si ama na pakawalan na lamang nila si inay. Pero hindi man lang siya pinagbigyan ng ina mo. Pinaslang niya si inay sa harapan ni tatay. Hindi niya yun natangkap, kaya nagpakamatay din siya. Kitang-kita ko ang lahat. Isang malaking pagkakamali ng nanay mo na binuhay niya ako. Bakit nadamay ang mga taga San Pablo? Anong rason? At sila ang pinag-iinitan mo. Pinilit na magbagong buhay ng aking ina. Mga hayop ang kanyang nilalapa. Pero napagbintangan pa rin siyang bumibiktima ng mga tao. Dahil sa galit ay napilitang tutuhanin ni nanay ang bintang sa kanya. Kaya ngayon, tikman nila ang bagsik na aking isang talisman at aswang. Ako ang tutubos na kasalanan nila. Magkita tayo at tapusin na natin ito. Sige, pumunta ka mamayang gabi sa itaas ng puntok kubat. Hihintayin kita roon. Para naman hindi mo masabing masama ako. Ibubuhayin ko muna ang matandang albularyong pulpul na ito. Pero papatawan ko rin siya ng karamdaman. Agaling lamang silang lahat kapag nagabi mo ko. At kung ikaw naman na matatalo, ay uubusin ko silang lahat dito sa San Pablo. Wala. Pagkatapos magpakawala ng napakalutong na halakhak, ay kumawala na ito sa katawan ng albularyo. Bumagsak naman ang matanda sa sahig na nawala ng malay. Pagkatapos iayos ng higa ang albularyo, ay umalis na si Norian. Tumaan muna siya sa isang simbahan para pakainin ng dasal ang kanyang mutya. Taimtim din siyang nagpasalamat sa Diyos at humingi ng gabay. Pagkatapos nun ay umuwi na siya para ihanda ang sarili. Kinuha niya mula sa lumang baul ang kanyang kasuotan sa pakikipaglaban. Maiksing maong na short, nakasando ng black at may pink na kapa sa likuran. May kulay itim din siyang maskara na ang tanging natatakpan ay ang palibot ng kanyang mga mata. Isa sa mga dahilan ng kasuotan niyang iyon kaya tinawag siyang pusang dalaga. Mayahalin tulad kasi siya sa pusa na nakaukit sa kanyang mutya. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Pagkatapos magpaalam sa mga taga San Pablo, ay nagsimula ng lakadin ng dalaga ang direksyon papasok at paakyat sa bundok kubat kung saan siya lalabanan ng aswang na may lahing talisman. Wala pang isang oras nang marating ni Norian ang pinakatuktok ng bundok. Naabutan niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang lilim ng punong kahoy. Maligayang pagdating na riyan. Wika nito habang dahan-dahang tumatayo. Ikaw bang naghamon sa akin? Tanong naman ng dalaga. Ako nga, pusang dalaga. Ako nga pala si Citro. Tawagin mo na lamang akong Sid. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Umpisahan na lang natin ang laban. Uy, atat siyang mamatay. O sige, sabi mo eh. Walang paligoy-ligoy na sinugod ni Sid si Norian. Hindi naman niya magawang matamaan ang dalaga. Nakita na lamang niyang nakahandusay na siya sa lupa habang unti-unting nararamdaman niya ang pagsakit ng kanyang panga. Tumura ito na may bahid ng dugo. Seryoso lang siyang pinagmamasdan ni Norian. Akma na sana siyang tatayo nang sipain siya ng dalaga sa tiyan. Sa pagkakataong iyon ay hindi nilang pagdura ng dugo ang kanyang sinapit kung hindi nagsuka na rin ito. Pero hindi lingid sa kaalaman ni Norian ang tunay na kakayahan ng lalaki na tinatago lamang nito. Huwag ka na magkunwari pa. Tumayo ka dyan at ilabas ang tunay mong kakayahan. Napatawa ang lalaki sa narinig. Pinunasan muna niya ang mga labi saka muling nagsalita. Ang galing mo talaga, Norian. Akala ko, inapasakay na kita sa aking paandar. O siya,
Inib na rin ako, kaya ito na. Unti-unting lumabas ang mga balahibo sa katawan ni Sid. Naging dilaw din ang mga buhok nito. Mas lalong lumakas ang tinataglay nitong pwersa. Nasa ganoong nakakatakot na wangi siyang inatake ni Norian. Nasasabayan na siya ni Sid, kaya naman mas lalo pang binilisan ng dalaga ang mga kilos. Nagawa siyang masugatan sa braso ng aswang na talisman. Ano na riyan? Kaya mo pa ba? Kantsaw ni Sid sa dalaga, pero tinawanan lang din siya nito. Tatapusin na kita, hampog. Pagkasabi niyo ng dalaga ay muli siyang umatake. Nagulat naman ang aswang dahil dumoble ang liksi ng dalaga. Halos wala na siyang nailagang pa sa mga suntok ni Norian, kaya naman lamog na lamog ang buo niyang mukha at katawang binawian ng buhay. Hanggang tiyan ka lang pala. Pagkatapos sunugin ng bangkay ni Sid ay nagpa siya na itong bumaba. Muling bumalik ang katahimikan ng San Pablo. Para silang nabunutan ng masakit na ngipin nang matalo ni Norian ang aswang na kayang magsumpa ng sakit sa kanila. Mas lalo tuloy nilang iginalang ang dalaga, kaya mas tumatak sa kanilang isipan ang pangalang Pusang Dalaga.